Good day, mga minamahal. Ang aking pong topic sa oras ito ay ang Solomon's Prayer. From the book of 2nd Chronicles, beginning with chapter 6, verses 12 and 20 up to 28. Pakinggan po natin ito, mga minamahal. Pakinggan po natin ang Solomon's Prayer. Lord God of Israel, there is no God like you in heaven or on earth. You keep your covenant of love and kindness. You keep your agreement with your servants. If they live right with all their hearts and obey you, you made a promise with your mouth. And today, you have made that promise come true with your hands. There might be famines in the land, or terrible sicknesses, diseases, and plagues. Or if enemies attack the people of Israel, or if there is any kind of sickness in Israel, and then a prayer or begging is made by any people of your people in Israel, Lord, each person, knowing his own trouble and pain, and if that person spread his hand and arms, then hear from heaven, Lord. Heaven is where you live. Hear and forgive to each person what he should get, because you know what is in a person's heart, Lord. Then the people will fear and obey you as long as they live in the land you gave our ancestors. Ito po ang panalangin ni Haring Solomon para sa bansang Israel. Na kung meron daw darating na mga plagues, katulad ng nangyayari sa Pilipinas ngayon na dumating ang COVID-19, na kapag ka daw nanalangin ng kanyang bayan, pakinggan ito ng Diyos, pasuwarin sa kanyang mga kasalanan. At dito ay tumugon ng Panginoon. Ang sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear them from the heavens. I will forgive their sins and I will heal their lands. Kaya ito po ang kondisyon ng Panginoon. Na kapag ka ang bayan ng Diyos ay nananalangin, kinakailangan sila ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Dapat napakalaga ng buhay ng tao. Alam po ninyo, mga minamahal, grabe talaga ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya ang Panginoon lagi nangungusap sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But I am come to give you life and give it more abundantly. Ang daming pangako nating mahal na Panginoon. Beloved, I wish above all things that I may prosper and be in health even as thy soul is prosperous. Kasaganaan, kalusugan ng katawan, at kaligtasan ng ating mga kaluluwa ang laging nakapaloob sa covenant ng ating mahal na Panginoon. For I know the thoughts that I think toward you, it is a thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Kaya patuloy, ang ating mahal na Panginoon ay nag-aanyaya, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly enough, and you shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Kaya, mahalaga mga minamahal kong kababayan na
Isa puso natin mga katagang ito ng malaman, huwag tayong matatakot din sa COVID-19. Sabi na mga that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Kaya dito makikita natin, ang pangako ng ating mahal na panahon, walang katapusang mga pangako. Itong COVID-19 na nananalasa sa ating bayan, wala yan. Sabi ng mga mahal, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang magaganap na pandaraya ang diablo sa mga anak ng Diyos. Dapat binigyan na tayo nating mahal na panahon ng kapangyarihan. Sabi niya, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall speak to you badly will be condemned. If the righteousness of God is in you, wala rin sandata na magtatagumpay ang kaaway laban sa mga anak ng Diyos. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya, dito mga minamahal, kung atin lamang gagamitin ang kapangyarihan ng Diyos, walang mangyayaring masama sa atin. Subalit, ano ang nangyari? For almost 5 months, na tayo ay inalipin ng diablo sa pamagitang takot. Nagkawindang-windang ang ating kabuhayan. Lumaganap ang korupsyon sa gobyerno. Dito yan sa napapakita natin sa mga pahayagan nyo, yung sa PhilHealth. 15 billion pesos ang ninakaw ng mafia sa PhilHealth. Sipin mo mga minamahal, bumili raw sila ng 2 laptop. At ang 2 laptop na ito na nagkakalaga lamang yata mga 50,000 o 100,000. 2 milyong piso ang isa. Grabe! 2 laptop, 4 milyon ang binili nila. Ilang laptop yan? 2 pa lang yung binanggit. Kaya dito makikita natin, sobrang korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. At itong pinaggagawa, itong mga inatasan ng ating Pangulo na magbigay ng ayuda sa mga tao. Nangutang tayo ng billions of pesos para ibigay ng ayuda sa anumang pagka umabot ba sa mga tao? Hindi umabot. Walang umabot sa mga tao. Naghihirap ang mga tao. Pagkatapos meron pa tayong mga lockdown. Ano ang nangyari sa atin? Itong interagency task force, puro kalukuhan ang pinagagagawa. Isipin mo, mag-asawa ito, magkayakap sa magdamag. Pagkatapos kinamagan papasok ng trabaho silang dalawa. Nandyan na lahat ng precaution, nandyan ang helmet, nandyan ang face mask, tapos magkatalikod pa sila. Ba't palalagyan pa ng barrier? Na nung gawin yan, hinangin, tumira po yung magsa-disgrasya. Ibig sabihin, papatayin ninyo ang mga tao, hindi sa pamagitan ng COVID, kundi sa disgrasya. Ang mga matatanda, ang mga senior citizen, mga minamahal, sipin natin, mga breadwinner ito. Isang matanda, merong asawang may sakit, 2 apo na pinakakain siya, naghahanap buhay, hindi na yung palalabasin. Para mawa. Paano yung mga pamilya nitong matanda na ito, na breadwinner, hindi nakakain? Anong kalokohan pinagagagawa ninyo? At ang pinakamasakit na kasalanan na magagawa ninyo, mga minamahal. Presidente Duterte, ako po ay believe sa inyo. Kasama ninyo ako. Papatay ninyo yung mga drug addict, kasama niyo ako dyan. Sapagkat wala silang karapatang mabuhay sa mundo. Kapag kayong mga nakadrugs yan,
Kahit lola, magiging teenager. Kahit nasanggol na bata, re-rapin yan. Kaya, makikita natin na kung kalaban ninyo ang mga masamang tao, kakampi ninyo ako dyan. Pero, Pangulo, hindi ba kinausap kayo ng Diyos sa aeroplano? Sabi niyo, naniwala kayo. Nangako kayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag ka na magmumura, kundi para magsakin ko sa aeroplano mo. Takot ka siguro, sa mo, opo. Kaya, lumabas ang mga payagan, sinabi mo, kinausap ako ng Diyos. At alam ko, hindi ka nagbibiro nun. At ako'y naniniwala sa'yo, talagang kakusapin ka ng Diyos. Ang Panginoon ay nanguusap sa mga pinuno ng bansa. Sapagat silang nanguuna doon. Kaya, tinutuwid ng Diyos ang lakad ng mga pangulo ng bansa. At alam ko, kinausap ka talaga ng Diyos. Pero ano nangyari? Nung sabihin mo na kinausap ka ng Diyos, yung mga against sa'yo, hindi Diyos ang nakausap niya, si Satanas ang nakausap niya. Hindi na sir, mapipikon ka. Ganun pala. Satanas pala, pagmumurahin ko na kayo lahat. Hindi kita masisid doon sa bagay niyan. Pero, Presidente, our country is the only Christian nation in the whole of Asia. Sa buong Asia, huwag na sa buong mundo, ang Pilipinas ang pinaka-Kristiyanong bansa. Ibig sabihin, tayo'y maka-Diyos, kilala bilang hospitable nation, mabababang loob, at tayo ang Israel of God. Ang pinili ng Diyos against Israel na tumalikod sa Kanya, na hanggang ngayon hindi pa siya kinikilala bilang kanilang Mesaya. Pero tayo kinilala natin ang Panginoon. Bakit ninyo isinarado ang mga bahay-sambahan? Ang Senado, ang Kongreso, ang Judiciary, wala bang mga reliyon yan? Wala bang Diyos ang mga tao niyan? Mga minamahal. Pag-aralan po natin, as of today, August 7, ang sabi, ang confirmed cases ay 122,754. Pero ang mga gumaling ay 66,852. At ang namatay, 2,168 lang. Napakalaki ng diferensya. We are 110 million population. Wala pang 200,000 ang positive dito sa coronavirus. Pero ang naka-recover, 66,000, sabi na wala pang gamot. Ba't nagsigaling ito? Saan kumuha ng gamot ito para pagaling? Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng vaccine. Sapagkat wala pang vaccine, 66,000 ang gumaling at ang namatay, 2,000 lang. Bakit natin isasakripisyo ang buhay ng mahigit sa 100,000,000 tao na populasyon against this kakarampot na bilang? Presidente, di ba meron ka mga religious advisor? Hindi ba yung spokesman mo na si Harry Roque Christian? Ito sina Soto, sina Cayetano, sina Bongo, hindi ba mga Kristiyano yan? Wala ba nakapagpayo sa iyo na hindi dapat sinasara ng bahay-sambahan? Sapagkat kapag kahit sinara mo, tapos na tayong lahat. Sapagkat wala lang lalaban dito sa COVID-19. Remember,
We are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, powers, spiritual wickedness in high places. Ito ang ating kalaban. Hindi mga sandata, ang kalaban natin ay spiritual. Ito yung virus, hindi nakikita. Ang kalaban dito, panalangin. Bakit hindi sinarang mga bahay-sambahan, mga churches? Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinangunahan to ng kagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeida. Nakapagdidecree siya, ang mga bagyo, uminto sa pangalan ng mga lindol, uminto sa pangalan ng Jesus. Kapag ka nagkukrusada sa Quirino Grandstand, sa Cuneta Astrodome, sa Morantes Live, umaapaw ang mga tao. Bakit ikinulong yung mga tao niyan? Nandyan si Soriano ng Dasing Daan. Nandyan si Mike Velarde ng El Shaddai. Nandyan si Edward Manalo ng Iglesia ni Cristo. Nandyan si Apostol Periol ng Fort Watts. Nandyan si Bishop Carillo ng Oras ng Himala. Nandyan si Cardinal Tagle na pinuno ng Simbahang Katoliko. Na kapag kayan ay nag-anniversary pa lang, millions of people are gathering in the Quirino Grandstand. Umaapaw ang mga tao dyan. Kasama pa nga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Episcopalians, Protestants, Baptists, Born Again, Pentecostals. Itong mga religious leaders nito, asan kayo? Bakit wala akong narinig na tumatayo sa inyo at pakita na ang tanging makasusugpo dito sa coronavirus nito ng pulgas lamang to ng demonyo? Hindi kayong palayasin sa pangalan ating mahal Panginoon. Yung mga cancer, asthma, TB, diabetes, pinalalayas, mas mabibigat ito. Ngayon, ano nangyari sa mga ospital? Ang mga ospital sarado. Kung nasaksak ka, at ikaw ay nagkaroon ng sakit, karamdaman, hindi ka na makapasok sa ospital. Pagtatago yung agad, puno raw ng COVID patient. Isipin niyo. At ngayon, bakit dumadami ang bilang ng mga COVID patients? Alam po ba niyo kung bakit? Pati hika, pati sipon, ubo, lagnat, COVID na ang pangalan dyan, kaya katakot-takot na yung COVID. Kaya dito mga minamahal, itong si Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba ikaw ay beso-beso ng presidente? Di ba? Kaibigan mo matal, hindi ba ikaw kanyang spiritual advisor? At ang sabi mo, Pastor Kibuloy, pinahinto mo ang lindol. Alin bang mas mabigat, yung lindol o yung COVID-19? Huwag mo na pahintuin yung lindol. Dahil ang lindol, kahit sino makakapagpahinto dyan, seconds lang yon. Dahil pag nag-iisang minuto yun, bagsak lahat ng building. Kaya huwag mo sabing napahinto mo. Pero sabihin mo na sa Presidente, Presidente, ako ang Son of God, appointed Son of God, I'm the Savior of the world. Ako ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Ipaubayan mo na sa aking Presidente. Huwag mo nang i-lockdown. Huwag nang magka-enhance. Community, quarantine, huwag na. Kayang-kaya ko na yan. Pero, Kibuloy, hindi lang ikaw. Ang lahat ng mga religious leaders, may kapangyarihan yan. Mga evangelists, worldwide nagpupunta sa Pilipinas. Sa isang sigwa ng kamay, nagtutumba ng mga tao. Ibig sabihin, may kapangyarihan mga anak ng Diyos. Bakit hindi nyo tapusin itong walang kakwenta-kwentang lockdown nito? Pinahirapan yung buhay ng mga sambayanang Pilipino. Presidente Duterte, kakampi mo ako kapag ka ang kalaban may mga masamang tao. Pero kapag ka ang nahirapan na ay mga taong bayan na sinasabong mahal mo, pero ikinukulong mo, ang ibon ikulong mo sa hawlayan, patayan sa lungkot. Tao pa kaya? Ang daming nahirapan nga, Presidente, hindi mo nalalaman.
Ikaw nagsabi, wala nang perang gobyerno. Ba't di mo alisin yung lockdown yan? Pabayaan mo lumabas ang lahat ng mga religious organization. Magkrusada, magbigay ng one-day national prayer and fasting. Ikaw ang manguna bilang presidente. Susunod sa mga religious leaders. Alisin mo yung lockdown yan. Walang kwenta yan. Kapag pinagpatuloy mo yan, hindi na matatapos ito. Wala na katapusan ito. Kapag wala nang lalaban sa COVID-19, ang makakalaban lamang dyan, ang mga anak ng Diyos na may kapangyarihan laban sa mga demonyo. Kayong mga presidential consultant, mga religious leader din kayo, bahala na kayo sa presidente. Ikaw, Harry Roque, bahala ka sa presidente. Bongo, bahala ka sa presidente. Ikayatin nyo, alisin na itong lockdown. Walang kakwenta-kwenta ito. Pinahirapan yung taong bayan. Salamat po.